Blessed assurance, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. For our scripture reading po, buksan po natin ating mga Biblia sa Psalms 103. Psalms 103, babasahin po natin mula verse 1 to verse 22. Verse 1, a psalm of David, blessed the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known His ways unto Moses, He acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. For He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth.
For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. The Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over. Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the Lord, all ye his hosts, ye ministers of his, that do his pleasure. Last verse, verse 22. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Tayo po ay manalangin ng panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Makakaupo na po tayo. Sa page 333 po, page 333, The Love of God.
Page 333 po, tatlong 3, the love of God. The love of God, sing. The love of God is greater far than thumb or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest vale. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains call, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming some of Adam's race, the saints and angels song. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Last stanza. Could it see the ocean fill, and where the skies of parchment made, where every star on earth appear, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, will drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, to stretch from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Ngayon pong umaga sa muli po natin tinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Muli po natin tawagin ng ating mga ngaral sa Pastor Munga. Maganda at mabiyayang umaga sa ating pong lahat, mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay meron po tayong i-welcome ngayong umaga, isang bagong kapatid sa Panginoon. At siya po ay idinagdag sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay walang iba kundi si Brother Alex Epino Jr. Yan, purihin ang Panginoon. Welcome sa God's Forever Family. At ang iglesyang ito ay ine-extend ang hand of fellowship sa iyo. Purihin ang Panginoon. So, kahapon po ay siya'y nagpasya, sumunod sa Panginoong Jesus sa water baptism. Kaya, ang water baptism, yan ang isa sa mga kaparaanan para ma-validate ang repentance at saka faith. Sapagkat sabi nga ho ni Santiago, kung walang gawa, ang pananampalataya ay patay. Faith without works is dead. Ang tao, yung faith naman ng tao, hindi naman natin nakikita yan eh. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8,
verses 9 and 10, "For with the heart man believeth unto righteousness." So, yung pananampalataya, nandun niya sa puso eh. Ang banal na espiritu ang naglalagay niyan eh. Pero hindi natin nakikita yan. Nakikita yan sa gawa. Ipinapahayag sa gawa. Kaya kung may totoong pananampalataya kay Kristo, yan ay ipinakikita sa pamagitan ng gawa. At yung gawa ay yun yung pagsunod sa Panginoon. Ang baptism, yan po yung tamang event na ipinapahayag ang kasalanan sa baptism. Kaya nga tinawag po yung baptism unto repentance. Yan yung bautismong isinagawa ni John the Baptist. Baptism unto repentance. Diyan ipinapahayag ang kasalanan. So yung taong binabautismuhan in public ay kanyang dinideclare in public na siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, confessing his sins, at siya ay nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang bautismo hindi ho yan nakapagliligtas. Hindi tayo na naniniwala at nagtuturo na kailangan ng bautismo para maligtas. Hindi po. Ang baptism, yan po ay simbolo at inilalarawan ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Yan po'y larawan. Yung larawan o picture, hindi yan nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas, yung inilalarawan. Si Kristo po yun. No? Yung kanyang katubusang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Katulad din niya ng circumcision sa mga Hudyo. Ang circumcision, hindi yan nakapagliligtas. Hindi yan nakapagpapawi ng kasalanan. Tinawag po yung seal of righteousness. Yan po ay tanda. Kaya tanda, simbolo ng katuwiran. Pero hindi yan mismo ang katuwiran. Dahil ang pagtutuli sa puso, no? Hindi dun sa balat. Ang pagtutuli ay sa puso. Circumcision of the heart. Yun yung paglilinis, yun yung pagtutuwid ng puso, yun yung pagtama ng puso, pagbabago ng puso, at tanging banal na espiritu lang ho ang nakakagawa ho nun. At yan ay nangyayari sa regeneration. So yan po mga kapatid, no? Pinaliliwanag lang natin yung significance, meaning ng baptism. It's just a symbol. No? Katulad ng circumcision of the flesh. Alright. Kaya purihin ang Panginoon. At tuwing meron pong talagang nako-convert sa Panginoon, nag-uumapaw ang ating mga puso sa kasiyahan at kagalakan. Sana all. Sana all. Sana may sumunod pa. Meron pang ma-convert mula sa kanyang mga kasalanan. Kaya ngayong pumaga, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa repentance and conversion. Buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Isaiah chapter 55. In the book of Isaiah chapter 55, ating basahin ang talatang 7. Basahin ko muna sa King James Version, English, and then sa Tagalog. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Tagalog, lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako muli sa panalangin, humingi tayo ng basbas sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan. Sambahin ka sa inyong kataas-taasang kalalagayan at kabanalan. Karapat dapat kayong tumanggap ng papuri
pagsamba, parangal at pasasalamat. Tunay nga po, O Diyos, kayo'y kahanga-hanga at kamangha-mangha ang inyong mga gawa. Lubos kaming nagpupuri sa inyo. Ang aming mga puso'y puno ng kagalakan at kasiyahan. Dahil isa na namang kaluluwa ang nanumbalik sa inyo, O Diyos. Nagpahayag ng pananampalataya at pagsisisi. Sumunod sa Panginoong Sus sa tubig ng bautismo. Si Brother Alex Epino Jr. Salamat, Panginoong Diyos, na panalangin po namin na kayo po ay magligtas pa ng mga kaluluwa, lalong-lalo na aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin na ang mensaheng ito na aming tutunghayan ay gamitin niyo po para po sa kaliwanagan ng mga makikinig upang malaman nila kung ano po ang inyong nais at kung ano po ang dapat nilang gawin upang sila po, Diyos, ay makatamo ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Patnubayan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng iyong banal na Espiritu, kalugdan niya na buksan kami sa katotohanan at kaliwanagan. Bagabagin niyo ang puso ng bawat isa. Pakita niyo, Panginoong Diyos, ang tunay naming katatayuan sa inyong banal na presensya. Pakita niyo ang tunay na nilalaman ng aming mga puso at kami po inyong bagabagin. Magkaroon ng tunay na pagsisisi at pagsunod. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang tema po ng unang bahagi ng Isaiah chapter 55 ay ang Ebanghelyo. Kung inyo pong makikita sa talatang 1 at 2, nariyan ang paanyaya ng Ebanghelyo. Sabi sa talatang 1, O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, magsiparito kayo. So mayroong paanyaya na lumapit sa Panginoon. Kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito. Kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Talatang 2. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako. At magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Samantala, dito naman sa talatang 3 at 4 ay makikita natin ang isang tagapagligtas na ipinahayag at inilaan. Talatang 3, inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. 4. Narito, ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan, na patnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Bagamat ang pangalan David ang tinutukoy dyan, but primarily ito po'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, na siyang anak ni David. Siya ang tagapagligtas. At walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. And then sa talatang 5, ay makikita natin ang mga bansang ligtas o iniligtas na pinangakuan ng isang tagapagtubos na walang iba kundi si Kristo. Sabi sa talatang 5, narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. And then sa talatang 6, ang mga tao, ang bayan ay pinalakas o in-encourage para hanapin ang Panginoon. Inyong hanapin ang Panginoon. Samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Ito yung urgency na dapat tumugon agad ang tao. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon, ang Panginoon ay masusumpungan. Hindi sa lahat ng panahon, ang Panginoon ay tutugon sa anumang tawag. Kaya nga sabi rito, samantalang siya'y malapit. Kaya napakalaking kasalanan ang maging pabaya. Negligence is a heinous crime. Kung naririnig mo ang panawagan ng Diyos
Kung narinig mo ang tinig ng Diyos sa iyong puso, kinakailangan ikay tumugon na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. May panawagan ng Diyos. Meron siyang utos. Hanapin ang Panginoon. Ano ba hinahanap mo ngayon? Kung ano mga hinahanap, sa halip na una munang hanapin ang Panginoon. Pagka dumating na ang kapahamakan, kapag dumating na ang kasakunaan, tsaka tatawag sa Panginoon, wala na, hindi ka na pakikinggan, huli na. Paarte-arte ka pa kasi. Ngayon na ang pagkakataon. Today is the day of salvation. Kaya samantalihin ang pagkakataon, huwag sayangin ang panahon. Hanapin ang Panginoon samantalang siya masusumpungan, habang nandyan pa siya, habang siya matatagpuan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Sapagkat darating ang panahon, siya'y malayo na sa iyo. Kaya kahit ano lapit mo, wala na. It's too late. And then in verse 7, narito ang panawagan sa pagsisisi at panunumbalik. Repentance and conversion. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. At kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sa ating pag-aaral, 3-4 na mga bagay ang ating pong masusumpungan ho rito. Una, titingnan po natin ang natural na kondisyon o kalalagayan ng tao. Ikalawa, titingnan po natin ang kahalagahan ng pagsisisi na siyang hinihingi ng Diyos sa lahat ng mga tao. At ikatlo, titingnan po natin yung conversion na nire-require, yung pagbabalik loob, yung panunumbalik sa Diyos. At ikaapat, makikita po natin yung inaalay o inaalok na kaawaan o kahabagan ng Diyos. So una muna, tingnan po natin ang natural na kondisyon o kalalagayan ng tao. 2 bagay po ang binanggit bilang paglalarawan sa taong makasalanan. Una, siya'y tinaguriang masama. Sabi rito, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Ano ba ang taong masama? Sino ba ang masamang tao? Yung salitang wicked dito, sa Hebreo, ang ibig sabihin ay morally wrong. Actively bad person. Aktibong gumagawa ng kasamaan. Patuloy na gumagawa ng kasamaan. Ang masama ay condemned. Ang masama ay guilty. Ang masama ay nagpapatuloy sa paggawa ng kamalian. Kahit mali, ginagawa. Di ba dapat ang kamalian, hindi dapat ginagawa? Pero ang taong masama, alam niya ng mali, ginagawa pa rin. At hindi lang ginagawa, nag-e-enjoy pa sa kanyang ginagawa. Di napakasama. Hindi lang masama, napakasama. Natakin mo yung kasamaan, naliligayan siya. Yung kasamaan ginagawa niya ay nag-e-enjoy siya sa halip na mahiya sa Diyos. Pero patuloy. Taong masama nga. Sa halip na layuan, iwasan. Yan. Ang taong masama ay namumuhay po yan sa talamak at malubhang mga kasalanan. Basahin natin ang sinabi doon sa Nehemias, Kabanata 9, talatang 35. Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9. Job, Nehemiah, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, yan. Nehemiah chapter 9 verse 35, pakinggan niyo po ang sabi, hindi sila naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kabutihan na iyong ibinigay sa kanila at sa malaki at mayamang lupain na iyong ibinigay sa harapan nila. Tingnan nyo, at hindi sila humiwalay sa kanilang masasamang gawa. Yan ang taong masama. Hindi humihiwalay sa kanyang masasamang gawa. Sa makatwid, siya'y namumuhay at nagpapatuloy sa kasamaan. Itinuturo ng banal na kasulatan ng tao ay pinanganak na likas na masama.
At yan ay mababasa natin sa mga awit 51, talatang 5. Tingnan po natin. Psalm 51, pakinggan yung sinabi ni Haring David, talatang 5. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan. Psalm 51, verse 5. See? At ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ganyan ang kalikasan ng tao. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, taglay niya na ang kanyang makasalanang kalikasan. Kaya ipinanganak na may masamang anyo o kalikasan. At kapag ka isinilang na, ayun, gagawa na ng mga kasamaan. He will commit evil deeds, wicked actions. Psalm 58, verse 3. Psalm 58, verse 3. Ganito ang sabi, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Kita nyo? Mula pa lang sa bahay bata, ligaw na. Paano pa kung ipinanganak yan? At lumaki, lalo na. Tuloy ang basa. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Ang unang lakad ng taong makasalanan ay ligaw. At ang unang salita na kanyang sinasambit ay kasinungalingan. Yan ang mga first niya. His first going is straying. And his first speaking is lying. Yan ang taong masama, ipinanganak sa kasalanan. In Isaiah chapter 48, verse 8, tingnan po natin. Dito makikita natin, ang tao'y mapaghimagsik mula nang ipinanganak. Isaiah chapter 48, verse 8. Tingnan natin yan upang maintindihan natin, mga kapatid, ang tunay na kalalagayan ng sino mang tao sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. And nobody is exempted. No one is exempted before God in His eyes. Every individual, every son of Adam is a sinner. Oo, hindi mo pa narinig, hindi mo pa nalalaman. Mula ng una, ang iyong pandinig ay hindi pa nabuksan. Sapagkat alam ko na ikaw ay gagawa ng may kataksilan at tinatawag na suwail mula sa iyong pagsilang. Umpisa pa lang, kasamaan na agad ang gagawin. Yan ang tao. No? Lahat ng taong nalaglag o nahulog sa kasalanan ay hindi ho naghahangad ng kaalaman ng Diyos o ng kanyang mga daan. Hindi ho. Hindi ho sila at hindi maaari na sila ay magpasakop sa kautusan ng Diyos. Sapagkat meron silang kaisipang puspos ng kasalanan. Lahat ng mga hangarin ng kanilang puso ay pawang salungat sa mga naisin ng Diyos. Hindi sila konforme at hindi umaayon sa mga kagustuhan ng Diyos. Manapay ang kanilang ninanais sa kanilang mga puso, yung mga kontra o laban sa Diyos. They are averse to the gospel of Christ. And they are averse to the law of God. Ang problema ng bawat tao na isinilang sa mundong ito, siya'y ipinanganak at namumuhay ng merong masamang puso na hindi ho magagamot. Gaya ng sinabi po ni Propeta Jeremias sa 17:9 ng Jeremias, ang puso ng tao ay higit na masama, mandaraya. Basahin natin ang 17:9 ng Jeremias. Jeremiah chapter 17, verse 9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Nakita niyo? Hindi lang masama, napakasama. At hindi lang napakasama, lubhang napakasama.
Sinong makauunawa nito? Wala. You see? Ang tao ay talagang mapaghimagsik laban sa Diyos, laban sa kanyang gobyernong moral sa sanglibutang ito. Ngayong nakikita natin ang tao ay nakikipaglaban at nakikipagdigma sa Diyos at sa kanyang kababayan o kapwa. Siya'y nabubuhay sa isang sanlibutan na hungkag sa anumang katotohanan at tumatagal na kapayapaan ng kaisipan at konsensya. Sa isang taong ipinanganak sa kasalanan at gumagawa ng kasamaan, walang anumang katotohanan at tumatagal na kapayapaan ng kaisipan at konsensya ang mananatili sa kanya. Wala. O nga, nakikita natin sa panlabas, masasaya sila, nag-enjoy sila sa buhay, pero in reality, wala silang lasting peace of mind and conscience. They are void of any true and lasting peace of mind and conscience. Masama. Tingnan natin ang sinabi dun sa Isaiah chapter 57. Isaiah chapter 57. Another description, mga kapatid. This is how the Bible describes a sinful person, a sinful man, born in sin. Bugbog talaga, no? Wasak sa harapan ng Diyos. Walang makitang anumang kabaitan at kabutihan. Isaiah chapter 57 verse 20. Ganito ang sabi, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat. Talagang nagwawala, ibig sabihin pagdating sa paggawa ng kasamaan. To the max, ang paggawa ng kasama, hanggang sa sukdulan, hanggang sa masatisfy, kung masasatisfy, yung kanyang pleasure, the love and pleasure of sin, sapagkat hindi matatahimik. At ang kanyang tubig ay naglalabas ng burak at dumi. Kita nyo kung gaano karumal-dumal ang kasalanan at kasamaan. That's how the Bible describes man. Kaya nga walang karapat-dapat, walang sino mang mabuti sa paningin ng Diyos. Wala. Na maaaring iniisip mo, yung kaibigan mo, yung kapwa mo, o tatay mong masama, o nanay mong masama, pero ito'y para sa iyo. Bagamat ito'y tinatalakay, pinag-aaralan namin, but this is how the Bible describes you and me. This is us. Nakikita mo bang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos? Gayunpaman, itong ating talata, itong ating teksto ay para doon sa mga hindi matuwid. Ito'y hindi para sa mga matuwid, kundi para sa hindi matuwid. Itong ating talata ay para sa mga liko, para sa mga taong masasama. Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag ng Kristo na namatay para sa mga ungodly and sinners. And that's the good news. That's the gospel. Christ died for the ungodly. Christ died for sinners. Romans chapter 5, verse 6. Romans chapter 5, verse 6. Sapagkat nung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Talon tayo sa verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Para kanino? Para sa ating makasalanan. Yan ang magandang balita. May pag-asa pa. Ikalawa, ang tao ayon sa ating teksto, Isaiah 55 verse 7, hindi lamang tinawag na masama, kundi siya'y tinawag na liko. Muli, ang sabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko
ang kanyang mga pag-iisip. Kita nyo, pag-iisip ng taong liko, liko-liko. Anong klaseng pag-iisip meron ng tao? Liko. See? Baluktot. Eh kung di ba naman baluktot, yung lalaki, tatawagin mong ma'am. Di ba? At yung babae, sir. Di ba baluktot yon? Liko yun na. Tatawagin mong ang lalaki naging babae, tapos ang babae naging lalaki. Di ba liko yun? Kailan naging ma'am ang lalaki? At kailan naging sir ang babae? Di ba? O hindi ba naman liko may asawa ka na, mag-aasawa ka pa ng iba. Dadagdagan mo pa. Di ba kalikuan yun? Dapat isa lang asawa. Ang tawag dyan, pangangalo niya. Ang daming kalikuan sa mundong ito. Likong pag-iisip, hindi matuwid ang pag-iisip. Ang tawag dyan ay kahangalan. Hangal ang tao. See? Ang ibig sabihin ng liko o unrighteous ay masama, evil, iniquity, mischief, unjust, vain, walang kabuluhan. Ang isang tao na iginigit niya ang kanyang sarili upang gumawa ng kalikuan, yan ang liko. Ipinagpipilitan niya yung kanyang masama at likong gawa. At tinatawag pang tama. Kaya sa aba ng mga tumatawag ng mabuti na masama at masama na mabuti. Ang taong liko ay nalulugod sa kasamaan. Umiibig at naliligayahan sa kasalanan. Ang kanyang sinusunod ay kalikuan. At ang kalikuan ay naging hari na nagahari o namamahala sa kanya. Subalit, itong magandang balita, ang ebanghelyo ay para sa mga liko at para sa mga masasama. Dumako tayo sa ikalawa, kaya naman matapos ipinakilala at ipinakita at inilatag ng banal na kasulatan ang masamang kondisyon at kalalagayan ng tao, kinakailangan ng tao ay magsisi. Yan ang hinihingi ng Diyos upang ang tao ay makatamo ng kanyang kapatawaran. Dalawang bagay ang ipinapahiwatig o ipinapahayag ng ating teksto tungkol sa tunay na pagsisisi. Una, ang pagsisisi, pagbabago ng kaisipan. Again, ang sabi ng ating teksto, let the righteous man, o unrighteous man, let the unrighteous man forsake his thoughts. Lisanin ng masama ang kanyang daan or kasamaan at lisanin ng masama ang kanyang mga pag-iisip. Yan. Lisanin ng masama ang kanyang mga pag-iisip. Again, anong klaseng pag-iisip? Liko. Anong klaseng pag-iisip? Masama. Anong klaseng pag-iisip? Kasalanan. Makasalanang kaisipan. So we can see here, mga kapatid, that the sinner must forsake his thoughts. Change it. He must change his mind. About what? He must change his mind about righteousness and salvation. Kinakailangan mapagtanto niya na hindi siya maaaring mapawalang sala sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling katuwiran. Kinakailangan ay kanyang ma-realize o mapagtanto na siya isang taong hindi karapat-dapat sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. Hindi siya karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat ng langit. Kinakailangan isuko niya ang lahat ng kanyang sariling katuwiran.
na kung tawagin natin diyan ay self-righteousness. Gaya ng ginagawa ng mga Pariseo at mga Skriba noong panahon ni Jesus Christ. They were trying to establish their own righteousness. Ganon din ang mga Hudyo, mga Israelita, trying to establish their own righteousness. Away with your own righteousness, they are filthy rags. So dapat yan ang ma-realize ng isang sinner that he has no righteousness before God. Even his own righteousness cannot be accepted by God. It's just as filthy as the garbage that people throw out from their houses. And on the streets, garbage, garbage, garbage. And he must also give his self-worthiness. Hindi dapat niya akalain na siya karapat-dapat. Yung sarili niya karapat-dapat. At dapat niyang kilalanin sa kanyang sarili, dapat niyang kilalanin na ang kanyang sarili ay liko at masama. Kaya kung ikaw meron pang inaakalang natitirang kabutihan sa iyong sarili, takwil mo na yan. Takwil mo. Kaya nga lisanin ng masama ang kanyang lakad. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Yung kanyang pag-iisip na siya'y matuwid, na siya'y mabait, na siya'y mabuti, na siya'y reliyoso, na siya'y karapat-dapat. Lisanin. Lisanin. Kaya nga lalabas ang tao, pulubi sa harapan ng Diyos. Just an empty beggar. Na walang may pagmamayabang at pagmamalaki sa Diyos. Hindi mo may pagmamayabang kabutihan mo, ang relihiyon mo, ang mga dasal mo, mga panalangin mo, wala. Basura lahat yan. Basura. Pati na sarili mo, basura. Sarili natin, basura. Walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Roma 3:10. Basahin natin. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala. Wala. Alam niyo pagka sa Bible, paulit-ulit, ibig sabihin may emphasis yan. 2 beses sinabi, wala, wala. Kahit isa. Wala. Walang matuwid. Kasi nga, liko. Lahat liko. Kahit matuwid pa ang ginagawa ng tao, sa paningin ng Diyos, kalikuan din yan eh. Kalikuan din yan. Bakit? Kasi ang gumagawa, liko. See? Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa karin ng Diyos, kundi ako lamang gumagawa ng kanyang kalooban. Sa araw na yon, maraming magsisipagsabi sa akin, Panginoon, kami nagsipanghula sa iyong pangalan, nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. O di ba mga kabutihan yon? Di ba good works yon? Oh. Mali ba yon? Masama ba yon? Di ba good works lahat yon? At ginagawa pa nila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Yun na yun, tawag ng Panginoon sa kanilang mga good works, katampalasanan. Kasi ang mga gumagawa, tampalasan. Nanggaling sa mga kamay na marurumi, madungis. Kaya hindi kalugod-lugod sa Diyos. No amount of good works, no amount of righteousness, a sinner can perform that can be acceptable in the sight of God, but only the righteousness of Jesus Christ. Understand? It's only the righteousness, the good works of Jesus Christ. Yun lamang po tinatanggap ng Ama. Dahil galing sa malinis na kamay. Pero sa atin, wala. Marumi. Dahil pinanganak ng makasalanan eh. May pusong masama, higit sa lahat.
Sabi nga ni David, who can bring a clean thing out of unclean? Who? Abasa natin yan sa Psalm 119. Yan natin, Psalm 119. Sino makapagpapalabas ng malinis mula sa marumi? Yan. Psalm 119. Let me check. Clean thing. Ayan, I'm sorry. Job pala, Job 14 verse 4. Ang nakita ko dito sa Psalm, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking it thereto according to thy word. So Job 14 verse 4. Yan. Job 14 verse 4. Who can bring a clean thing out of an unclean? Answer is, no one. Not one. Job 14:4. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Ang sagot, wala. Kaya wala kahit isa. Ang ginagawa ho ng banal na spirito, dinadala niya yung taong makasalanan para makita niya yung kanyang kaabahan. Yan ang kailangan para sa isang tao humantong sa pagsisisi. Bago ang isang tao magsisi, kinakailangan muna makita niya yung kanyang kaabahan. At paano niya makikita yung bulag? Diyan papasok ang kapangyarihan ng Diyos na gagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. See? Sapagkat walang sino mang tao, no person will ever have forgiveness hanggang hindi dinadala ang kanyang sarili bilang isang makasalanan na makita niya na siya'y karapat-dapat ng walang hanggang kaparusahan. Karapat-dapat ng eternal banishment from God. Imagine, ang Diyos sobrang banal, sobrang malinis. Ikaw at ako, ano? Opposite, sobrang dumi. Sobrang bulok. Nako. Sana ito habang pinipreach ko to, kumilos ang Holy Spirit sa sino man na narito upang makita niya ang kanyang abang kalagayan. Yan ang aking dalangin. Para mayroong mag-repent at ma-convert at manumbalik sa Panginoon. Only the Holy Spirit can do that. See? Tandaan mo, kailanman hindi mo makakamta ng kapatawaran ng Diyos hanggat hindi mo nakikita ang iyong kaabahan, karumihan at kasalanan. At hanggat hindi mo nakikita at naintindihan na ikaw ay karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Walang sino man sa atin karapat-dapat ng langit. Wala. Kasi nga, guilty sinners nga eh. Guilty sinners. Condemned, guilty sinners. So, diyan papasok ang kahalagahan ng pagsisisi, pagbabago ng pag-iisip. Baguhin mo na ang pag-iisip mo tungkol sa sarili mo at paniwalaan at yakapin mo yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa iyo na ikay masama at liko. To agree with God. Yan nga ibig sabihin ng confess. Agree with God and disagree with yourself. See? The word repentance means to have another mind, to change the opinion or purpose pagdating sa kasalanan. Change it. Kung ngayon, ang tingin mo sa kasalanan ay hindi naman masama, wala namang problema, in fact, nag-enjoy ka nga eh. Kaya mo nga ginagawa kasi nag-enjoy ka eh. Change mo yun. At dapat makita mo ang kasalanan, karumal-dumal. Napakarumi.
laban sa Diyos. Ang isang kaluluwa na nagsisisi, binabago niya ang kanyang pananaw pagdating sa kasalanan. Sapagkat kanyang kinatatakutan o kaya siya'y nakararamdam ng pagkakilabot sa kaparusahan na igagawad ng Diyos sa mga masasama at mga liko. Dapat kilabutan ng taong masama at liko sa darating nakakilabot na kaparusahan ng Diyos. Kaya nga dapat ang tao hindi natutuwa sa paggawa ng kasalanan eh. Hindi. Nag-i-enjoy pa, tuwan-tuwa pa eh. At wala silang nakikitang mali sa kanilang ginagawa. Wala. Pinagtatanggol pa nga eh. Nakita nyo kung gaano kabulag at talagang patay. Ang tao patay talaga pagdating sa larangan spiritual. Walang pakiramdam. Hindi na nadarama yung karumihan ng kanilang mga kasalanan. Hindi na nadarama yung kahihiyan na idinudulot ng kanilang mga kasalanan sa Diyos. Sa halip na mahiya, pinagtatanggol pa yung kanilang kasamaan. At sasabihin, wala kaming ginagawang masama. Kita niyo. Hindi sila agree sa Diyos. Agree sila sa kanilang mga sarili. Ngayon, ang repentance, ibig sabihin, baguhin mo ang pananaw mo sa iyong sarili at ganun din sa kasalanan. Baguhin mo. Change it. Kaya yung taong totoong nagsisisi, yung taong penitent, no? Yung kapanglawan ng kamatayan, ay yun ang bumabalot sa kanya eh. Kaya siya nanghihilakbot. And the pains of hell hold him. The pains of hell take hold of him. And there is in him much trouble and sorrow for his sins against God. At nararamdaman niya na unti-unti ang kabigatan ng kasalanan. Yan. Yun lagi kong panalangin mga kapatid. Lalo sa mga anak ko, panalangin ko na buksan ng Panginoon ang kanilang mga mata upang makita nila kung gaano sila karumi sa harapan ng Diyos. At hipuin ng Panginoon ang kanilang mga puso para madama nila ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Yan din ang dalangin ko sa inyong pamilya. Kailangan kasi mabuksan yung mga mata eh. Kasi nga bulag. Para makita nila yung totoo nilang anyo at itsura sa paningin ng Diyos. Hindi mabuti. Masama. Liko eh. Makita yan. Yung kanilang wretchedness o kaabahan. Sana makita mo yan. Pakita sana ng Panginoon. Makita mong kaabahan mo. At yung kasamaan mo. Makita mo yung karumihan mo. At hindi lang makita, maramdaman mo yung bigat. Sobrang hirap ka na. Yeah. Sa kasalanan mo. At ikaw'y nababagabag na. At nararamdaman mo yung takot sa darating na galit at kaparusahan at kahatulan ng Diyos. Sana padama ng Diyos yan sa iyo. Matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. For God is a consuming fire. Tandaan mo yan. Ang Diyos na banal, nasusuklam siya sa kasalanan at kasamaan. Kaya hindi totoo yung sasabing God loves the sinner but He hates sin. Parehas lang yun. Sino bang gumagawa ng sin? Hindi yung sinner. Kaya pag hindi mo tinigilan ang kagagawa ng kasalanan, kasusuklaman ka ng Diyos, hindi ka mamahalin ng Diyos. Pwede ba namang ihiwalay mo yung sin doon sa sinner? Kaya nga sinner because of his sin. That's nonsense. God loves the sinner but He hates the sin. He hates the sinner. He hates those who are workers of iniquity. God is angry with the wicked.
Every day. Not only God is angry with their wickedness, but God is angry with the wicked. Persons, we are talking about persons. Galit ang Diyos sa mga masasama, sa mga liko, na kung hindi nila pagsisisihan ang kanilang mga kasalanan, parurusahan sila ng Diyos. They will die with everlasting punishment, everlasting fire in hell. Therefore, repent. Change your mind. Agree with God. You agree with God. Not yourself. Huwag mong kampihan ang iyong sarili. Kampihan mo ang Diyos. Matakot ka sa Kanya. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, narito nga ang pangalawa. Kanina, ang repentance, kaakibat yung pagbabago ng pag-iisip. Ngayon naman, kaakibat ang kapanglawan sa kasalanan. Matapos niya makita, na-realize, mali ang aking ginagawa, mali ang buhay ko, liko nga, ako'y masama, ako'y makasalanan. O dapat makadama siya ng kalungkutan. Hindi lang kalungkutan, kapanglawan ng kasalanan, sorrow. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos, yan. Meron palang kalumbayang galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Bigay yan, ibig sabihin, bigay ng Diyos yan. Tunay na kalungkutan na yan at kalumbayan ng kasalanan. Yan ang dapat na maramdaman ng isang taong makasalanan. Ay gumagawa kasi yan ng pagsisisi sa ikaliligtas. Pag ang tao lungkot na sa mga kasalanan ginagawa niya at hindi niya malaman kung anong gagawin niya, ayaw niya na sa kasalanan, yun yung prospect, yun yung malapit-lapit na sa pinto ng langit. Malapit-lapit na sa kaligtasan. Na hindi kalulungkot, datapat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. So in repentance, there is a sorrow for sin, na ito ay humahantong which leads to repentance. Sorrow for sin, which leads to repentance and salvation. But, let me remind you, there is also a sorrow for sin, which leads to remorse and death. Ayun, sabi rito, yun yung kalumbayang ayon sa sanglibutan, ikamamatay. And that is not biblical repentance. Ang tunay na repentance ay nagre-resulta yan, listen, nagre-resulta sa pagkasuklam at pagkamuhi at pagtakwil ng kasalanan. Ulitin natin. Ang tunay na pagsisisi, kung inakala mong meron ka, hanapin mo ito, dapat humantong yan sa pagkamuhi, pagkagalit, at pagtakwil, abandonment ng kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating teksto na ang makasalanang nagsisisi must what? Forsake. What? His way. And forsake his thoughts. Ang ibig sabihin ng forsake, to leave off. Leave, iwan mo. At tanggihan mo. Iwasan mo na magawa ulit. Yan ang forsake. After na ma-realize mo na, pinarealize sa'yo ng Holy Spirit, kasama niya, masama yan, di tama yan, iwan mo na. Agad-agad. Leave it off. And refuse to commit. Let's read Jeremiah chapter 18, verse 11. Jeremiah chapter 18, verse 11. 18:11. Ngayon nga, salitain mo sa mga tao sa Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem, na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y humahaka ng kasamaan laban sa inyo. Bantayan ng Diyos sa mga masasama at liko, at kumatha ng katha-katha laban sa inyo. Ito paanyaya ng Diyos, manumbalik bawat isa sa inyo mula sa kani-kanyang masamang lakad
at inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Umalis ka na dyan. Iwan mo na yan. Ba't ba kailangang yakapin mo yan, panghawakan mo yan? Ano ba mapapala mo dyan? Pansamantalang kaligayahan, pagkatapos nyo, walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy. Isipin mo yan. Habang may pagkakataon ka pa. See? Ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, ay nakita natin, kinabibilangan ng pagbabago ng pag-iisip, kaisipan, mula sa pag-iisip at pag-ibig sa kasalanan, at kapanglawan, merong kapanglawan, ikinalulungkot ang kasalanan. At meron pong pagbabago ng buhay. So there must be a cleansing of the mind and life from sin. Yung pag-ibig sa kasalanan dapat mawala na yan at ang paggawa ng kasalanan dapat matigil na yan. Yan ang kahalagahan ng pagsisisi. Ngayon, hindi na itinuturo yan. Sa mga modernong ebanghelismo ngayon, sino-shortcut na ang salvation. Minamadali na. Hindi na nababanggit yung repentance. Puro faith na lang o puro pagtanggap. Gusto mo maligtas? Opo. Ganito gagawin mo, ha? Tanggapin mo lang si Kristo sa iyong puso. Anyayahan mo siya, maliligtas ka. Sumaligtas? Opo. Sumampalataya ka kay Kristo. Maliligtas ka. Asa yung pagsisisi? Ha? Kaya maraming tumanggap kay Kristo, pero yapos-yapos pa rin ang kanilang mga kasalanan, kamunduhan, at kalayawan at pita ng laman. Wala rin naman pagbabago eh. Kasalanan niya ng mga bulaang pastor at mga mangangaral. Merong depektibong pagpapahayag ng ebanghelyo. Kasi ang gusto agad nila makakuha ng converts. Kaya mga simbahan ngayon, punong-puno ng mga ipokrito at mapagpaimbabaw na mga hungkag na tagapagpahayag ng kanilang pananampalataya. Na wala namang pagbabago sa panloob, bulok pa rin. Kaya makita mo yung carnality and worldliness, nandun pa rin. Nandun pa rin pag-ibig sa kamunduhan at karnalidad. Yung paaminin ng isang tao na siya'y makasalanan sa harap ng Diyos, napakahirap po yan para sa laman. Walang sino mang pastor, gaano mang kagaling niya na paaminin niya ang tao sa kanyang mga kasalanan. Wala eh. Hirap yan. Kaya yung mga modernong mga pastor ngayon, mga mangaral, inaalis na yan sa kanilang mga pagtuturo. Kaya nga makikita mo magtataka ka sa kanilang mga ginagawa. Nasa na kaya ang banal na espiritu sa kanilang mga gawain? Sila na nagiging banal na espiritu At hindi banal. Marurumi. Biro mo, gagamitan ng psychology. Sa pamagitan ng psychology, magagawa nila na yung taong makasalanan ay makapagdesisyon para kay Kristo. Kaya ang resulta, sabi nga ng Panginoon Kristo, yung mga nako-convert nila ay twofold more the child of hell than himself. Hindi natin pwedeng i-bypass ang repentance pagdating sa larangan ng kaligtasan. Repent, sabi ni Jesus Christ, or else you shall all likewise perish. Repent. And before ng tao ay maging handa na sumampalataya kay Kristo, kinakailangan muna makita niya ang kanyang mga kasalanan at karumihan. So dito tayo papasok, mga kapatid, conversion. Kailangan ng conversion. Again, ang sabi ng ating talata, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return. Return. Kanino? Unto the Lord. Nobody can come to Christ
without forsaking his sins? Nobody. Kayo po, mga taga-Banlagin, o kayo, mga galing sa inyong bahay, hindi kayo makakapunta rito kung hindi nyo iniwan ng inyong mga tahanan. Di ba? Ganon din ang isang tao. Hindi siya makalalapit kay Kristo kung wala siya iwanan. At anong kanyang iwanan? Anong kanyang lilisanin? Ay di yung kanyang kasamaan at kalikuan. You see? Yun ang kailangan eh. No? Higit pa sa pagbabago ng isipan, nahahantong sa pagbabago ng pamumuhay, ang kailangan. Ang kailangan, mayroon pong positibong pagpihit tungo sa Diyos. Sabi ng ating teksto, let him return unto the Lord. Alam niyo ang pagkakaiba sa pagitan ng repentance and worldly remorse? Yung worldly sorrow na nabasa natin ay ang tunay na pagsisisi, hinahatak ang tao patungo sa Diyos sa pananampalataya. Samantalang yung remorse o yung worldly sorrow, inilalayo lalo ang tao mula sa Diyos tungo sa kawalan ng pag-asa. Despair. Yan pong nangyari kay Judas. Bagamat sinabi ng Bible si Judas ay nagsisi, remorse yun eh. Bakit? Hindi siya nakakita ng pag-asa. Oo nga, naramdaman niya yung kabigatan ng kanyang kasalanan. Oo nga, maaaring nakaramdam siya ng kahihiyan sa ginawa niya. Oo nga, maaaring hiyang-hiya siya sa kanyang sarili at sa Diyos. Pero hindi siya nakakita ng pag-asa. Bakit? Pinatay niya sarili niya. Sa sobrang hiya. Alam niyo mga kapatid, yan yung delikado eh, no? Lalo na sa ating mga mananampalataya, pag tayo gumagawa ng kasalanan, at sa paggawa natin ng kasalanan, wala tayong nararamdamang, hindi tayo nakukonsensya. Bulag nga eh, sobrang kabulagan, hindi tayo nababagabag at nag-enjoy tayo sa kasalanan. Kaya mag-iingat tayo sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Sapagkat pagka ikaw'y binagabag ng Diyos, matindi yun. Pag sinurot ng Diyos ang iyong budhi, pinakita niya sa iyo kung gaano kasama yung ginagawa at kung gaano kahiya-hiya yung kasalanan yung ginagawa. Alin lang sa dalawa yan eh. Mauwi sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos o mauwi sa pagsisisi at suicide. Suicide. Hindi niya na kaya eh. Yung budhi ba niya talagang sinusurot siya ng kanyang budhi. Kaya delikado talaga eh. Kaya sa biyaya lang ng Panginoon na ang santao, matapos niyang ma-realize ang kanyang kasalanan, eh makakita pa siya ng hope. Si Judas di kasi nakakita ng pag-asa eh. Doon papasok ang faith. Pagkatapos ng repentance, faith. Dapat makakita yung taong repentant sa kanyang mga kasalanan. After na makita niyang kanyang karumihan at pagiging hindi karapat-dapat at kahihiyan, dapat makakita siya ng pag-asa na mayroong makapagpapatawad sa kanya. Na mayroong magbibigay pa sa kanya ng pagkakataon. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan. Magbabalik loob. Kasi kung hindi magbabalik loob, ibig sabihin, wala siya nakikitang pag-asa. Ba't siya magbabalik loob? Kinundinan niya ang kanyang sarili, nararamdaman niya sarili niya, kahiyaya siya, hindi na siya karapat-dapat sa Diyos, kaya mas mabuti pang patayin ko na sarili ko. Ganyan ang mga nangyari sa mga nagsusuicide eh. Sa kahihiyan, papakamatay. Walang nakitang hope. Walang faith in Christ. Kaya ang isang repentant, penitent sinner, dapat makita niya ang pag-asa niya kay Jesus Christ. Kaya ang repentance at saka faith, magkasama yan, hindi pwedeng paghiwalay niyan. Hindi katulad ginagawa ng mga Arminian ngayon, wala nang repentance, faith na lang, minamadali. Wala eh, wala namang conviction of sin, patatanggapin. Bakit? Ba't mo tatanggapin si Kristo? Ano kailangan mo sa Kanya? Para lang mailigtas ka mula sa impyerno? Pero hindi mahalaga sa iyo kung na mailigtas ka niya mula sa iyong mga kasalanan? Tandaan natin, salvation is first and foremost from sin.
Salvation from sin, not from hell. But salvation from the love and pleasure of sin. Yan ang una. Bago salvation from the guilt and penalty of sin or punishment of sin. Hindi, ang tao interesado lang salvation from the punishment of sin. Pero hindi sila interesado sa salvation from the love and pleasure of sin. Gusto lang nila maligtas mula sa impyerno. Pero wala silang hangarin na maligtas mula sa kanilang karumihan at kasalanan at kasamaan. Kaya maraming nagsasabing Christian, patuloy pa rin sa kamunduhan, sa kasalanan. Wala nang pagbabago. Kaya kailangan let him return unto the Lord. Genuine repentance leads on to faith in Christ. The sinner must go to the God of salvation, from whom he departed away. He must go back to the only one that can put away his sins. Kinakailangan kilalanin niya na ang kanyang mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang nagbigay ng hapdi at kirot sa puso ng Diyos at dapat humingi siya ng awa sa Diyos. Yan. The gospel calls the sinner to cease from pride. The gospel calls the sinner to cease from opposition, from rebelling against God. Listen, the gospel calls the sinner from disobedience. You must obey. You must obey. Kaya tayo natutuwa ni Brother Alex. Sinunod niya na ang Panginoon. Kaya nga tawag natin sa baptism, first step of obedience. After na ang isang tao ay nagsisit sumampalataya sa Panginoon. Doon niya ipakikita sa gawa niya yung unang hakbang ng pagsunod. Matapos ang tao maging Kristiyano, ang utos ng Panginoon, bautismuhan Kaya unang hakbang ng pagsunod. Marami pang hakbang yan ng pagsunod. Marami pang utos ng Panginoon doon pa lang sa umpisa, hindi na makasunod. Paano makakasunod sa iba? See? Kaya doon po, pinahayag ng tao sa baptism, yung kanyang kapahayagan na siya nagsisisinat, susunod sa Panginoon. Yan yung upang lumakad sa panibagong buhay, to walk in the newness of life. To walk in newness of life. Now that he is a Christian. May pagsunod. Kaya lisanin na ang taong masama at liko ang kanyang pagsuway. At lahat ng anumang uri ng paglayo sa Diyos. He must wander no further. He must come home to God. Gaya ng alibughang anak. Kung babalikan natin yung story niyan, mga kapatid, di ba yung alibughang anak, na-realize niya, yung kanyang kaabahan? Ultimo, pagkain ng mga baboy, kinakain niya na Samantalang nung nandun siya sa piling ng kanyang father, ang sasarap ng pagkain niya. Hangal talaga siya. Lumayo pa siya sa kanyang tatay. Ang sarap na ng buhay niya doon. Pinagpalit niya yung kanyang mapalungin pamumuhay. Pinagbigyan niya yung pita ng kanyang laman. Binigay na nga ng tatay niya yung kanyang kayamanan. Hindi pa kontento. Bumukod pa. Yun ang maling desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Lumayo. At ganyan ang ginagawa ng mga makasalanan. Lumalayo sa Diyos. Ayaw nila sa piling ng Diyos. Tapos pag namatay, gusto nila kapiling nila Diyos. Ano ka, siniswerte? Kung nabubuhay ka dito sa lupa, ayaw mo sa Diyos Pag namatay ka, gusto mo kasama mo Diyos? Hindi pwede. Doon ka. Sa dagat-dagatang apoy na naroon ang walang hanggang apoy at mga uod. Doon ka. Karapat-dapat ka doon. Kaya ngayon pa lang, isipin nyo na habang tayo nabubuhay, ano yung mga ginagawa natin para sa Diyos? Paano natin tinatrato ang Diyos? Huwag natin babaliwalay ng Diyos. Magsisisi ka rin sa bandang huli.
Kaya yung pagbabalik sa Diyos, hindi po ito isang uri ng kalahating puso lang eh. Dapat 180 degrees turn. About face talaga eh. The sinner must completely turn around. He must turn away from his ungodliness. He must turn away from his unrighteousness and turn to the Lord with all his heart. It is the turning to God in faith para paglingkuran siya sa katuwiran at kabanalan magpakailanman. Yaong mga nanunumbalik, nagbabalik loob sa Panginoon ng buong puso nila, ay hindi na ho babalik kahit kailan sa dati nilang mga masasamang gawi at pamumuhay. Then, narito ang pangako. Merong awa o mercy offered. Nakita natin mga kapatid, sabi, let the wicked forsake his way and the righteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. This is the promise, and he will have mercy. He will have mercy upon him. Responsibilidad po ng tao na hanapin ang Panginoon. Naiwaksit talikuran niya ang kanyang kasamaan, ang kanyang mga daan at ang kanyang mga kaisipan. Ang tao po ay inuutusan na manumbalik sa Diyos na nilayon niya. At dahil dyan nagkaligaw-ligaw ng landas. Bagamat sa sarili niya, hindi niya kaya yan. Pero kailangan pa rin niyang gawin yan. Tanda natin, responsibility does not equal ability. The sinner can only turn to God after God turns him. Kaya nga merong panalangin ang Israel, papanumbalikin mo kami at kami magbabalik loob sa iyo. Yan. Kasi sarili na, hindi nila kaya eh. At matapos silang panumbalikin ng Diyos, yung kanilang kalooban at damdamin, yung bias ng kanilang kaisipan, then the sinner will return to Christ for righteousness and salvation. That is the good news of the gospel. Na meron pong kaawaan para sa mga masasama at liko. Kahit na masama, kahit na liko, kaawaan pa rin ng Diyos. Ang awa ng Diyos, ipinangako niya yan sa mga masasama at liko. Hindi kailangan ng makasalanan ng hustisya, ang kailangan ng makasalanan, awa, habag ng Diyos. Ang dapat niya sabihin, O Panginoon kong Diyos, tulungan mo ako. Ayon sa iyong habag, ako'y iligtas mo. Katulad ng publikano na nagmamakaawa sa Diyos. Dinadago kanyang sarili at ang sabi niya, Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. At tangi ang ganun lamang uri ng mga tao makakatamo ng awa. At tanda natin mga kapatid, one more thing, na yung pagbabalik loob ng isang makasalanan sa Diyos, hindi ho yan meritorious ha. Hindi ho yan na may merito. Ibig sabihin, dahil sa ikay nagbalik loob sa Diyos, patatawarin ka, batay sa iyong ginawa. Hindi ho. Kaya ka lang patatawarin ng Diyos kasi ang Diyos mawain. Tandaan mo yan. It is only because God is plenteous in mercy that He receives the sinner. The mercy of God is free and gracious. The Lord's mercy is a sovereign gift based on no condition, won by no payment, responsive to no merit of man, but only by the merits of Jesus Christ. God will pardon based on the merits of His Son, Jesus Christ. It's only by Jesus Christ that God can pardon you. It's all, on His behalf. Yan. Kaya nga kailangan si Jesus Christ. Then finally mga kapatid, this is the promise and to our God, for He will abundantly pardon. You see? Meron ka na bang kapatawaran? Sure ka na ba, pinatawad ka na ba ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Aba, wag mong hahayaan na ikay mamatay at lilisanin mong sanlibutan ito na hindi mo nakakamtan ang kapatawaran ng Diyos. Delikado ka. Pag namatay ka na hindi mo nakakamtan ang kapatawaran ng Diyos, parurusahan ka. Ikaw magbabayad.
pagbabayarin ka ng Diyos. Kaya sige, baliwalain mo to. Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin, magpakasaya, magpakaligaya ka. Sige, enjoy mo ang pleasures of sin. Then darating ang kamatayan. Paano ka? Tsaka ka lang doon magkukumahog. Huli na. Ngayon pala, habang siya'y malapit, He will abundantly pardon. Hindi lang siya, He will pardon you, but abundantly pardon. Ibig sabihin, walang anumang kasalanan ang hindi mapapatawad ng Diyos. Pero lang yung kasalanan laban sa banal na espiritu, walang kapatawaran po yun. Pero anumang uri ng kasalanan, at yung pagpapatawad ng Diyos kompleto. At pag pinatawad ka na magpakailanman. At ang iyong mga kasalanan at kalikuan ay hindi niya na aalalahanin pa magpakailanman. At yung kapatawaran ng Diyos, irreversible na yan. And perpetual. Hindi na mababago. See? Gano'ng kaganda yan mga kapatid. Tapos tatanggihan mo. No? Tatanggihan mo. Ay talagang kahangalan na yun, kaululan na yun. Tandaan mo, mapatatawad ka ng Diyos batay sa full atonement, complete atonement na ginawa ni Jesus Christ doon sa krus. Sapagkat si Kristo ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan. Only by Jesus Christ. So finally mga kapatid, itong gospel, binibigyang importansya yung kahalagahan ng tunay na conversion. The gospel does not tolerate sin, but a deliverance from sin. Walang pangako ng kapatawaran sa tao na nagpapatuloy sa kanyang mga kasamaan at kasalanan. Yaong mga hindi magtatakwil, yaong mga hindi tatalikuran ang kanilang mga kasalanan at masama at likong kaisipan ay tatanggap ng kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Kumilos ka na, naway kilusin ka ng Diyos ngayon. Sa atin namang mga nakatamo na ng kapatawaran, talagang purihin ang ating Panginoon. Salamat, binuksan niya tayo. Salamat, naliwanagan tayo. Salamat, binagabag niya tayo. Panalangin naman natin yung ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, kakilala. At tulungan sila, paliwanagan sila. Matakin mo, ikaw lang pupunta ng langit. Kasawa mo, paano? Mga anak mo, ano yun? Hayaan mo lang sila. Ganun ba yun? Wala kang pagmamalasakit? Gumawa ka rin ng paraan. Do what you can, all you can. Share the gospel. Imbitahan mo sila rito. Kung hindi mo sila kayang bahaginan, dito. Paliwanagan natin. O kaya, imbitahan niyo ako. Ako magpaliwanag sa kanila. Ganun lang mga kapatid. Kung tayo talagang nagmamalasakit sa ating mga mahal sa buhay. Pagpalain ng Panginoon ang mensahe sa ating mga puso, tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, na makapangyarihan at banal, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa napakagandang mensahe ng kapatawaran, ng pagsisisi at panunumbalik. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na naliwanagan ang bawat sa at aming pong inaalala ang aming mga mahal sa buhay. Maawa din kayo sa kanila, Panginoong Diyos. Huwag sana nilang baliwalain yung awa na ipakikita niyo sa kanila. Kung sila lamang ay manunumbalik sa inyo. Samantalahin na nila ang pagkakataon. Kami naman, tilusin niyo po, Panginoong Diyos, na huwag papatay-patay, magkaroon kami ng tunay na pagmamalasakit sa aming pamilya, ipakilala sa kanila si Kristo, malaman nila ang mabuting balita ng kaligtasan, upang sila rin naman, balang araw makasama namin doon sa kaluwalhatian. Salamat sa isang kaluluwa na naligtas, Panginoong Diyos. Salamat at inyo pong hinipot, binuksan si Brother Alex. Panalangin namin siya, O Diyos, na simula ngayon, magpapatuloy siya, lalago, gagamitin niyo siya at maging instrumento ng
pagpapala, instrumento ng pangangaral o pagpapahayag ng Ebanghelyo. Instrumento niyo, Panginoon Diyos, ay kalulugod niya at kapupuri. Pagpalain siya, ang kanyang asawa, ang magulang, pamilya, ganun din bawat isa sa amin. Kung namin pinagpe-pray ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa aming Panginoon Jesus. Purihin kayo ngayon at magpakailangan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all.